Magandang oras at magandang buhay sa lahat ng ating mga ka-art lover. At ang ating episode ngayon ay tungkol sa tanong. Merong nagtanong sa atin kung saan nga ba at paano nakalikom ng napakaraming pera, bakit milyon-milyon ang pera ni Pastor Kibuloy. Well, sa bidyong ito ay atin malalaman ang source kung saan ang galing yan, ang pera na yan. At hindi lang yan, merong claim si Kibuloy na ang gold reserve ng Amerika na merong 8,000 tons of gold bars, solid gold bars, at ang Germany na merong 5,000 tons solid gold bars, ay sa kanya daw yun. At hindi siya nagjo-joke. Palakpakan nga yung mga ano niya alipuris niya. Kasi totoo daw na sa kanya. Paano nangyari yan? Well, dito sa bidyong ito, atin panoorin. Money-making schemes at pang-aabuso, full-time workers. Ang ibang mga tagasunod daw ay ginagawang full-time workers ng KOJC at sa pilitang pinagagawa ng fundraising activities sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at maging sa ibang bansa. Pinipilit umano ni Kibuloy ang mga administrator ng kanilang sekta na abutin ng mga tagasunod ang kota ng fundraising. At kapag hindi ito nasunod, ay makakatikim sila ng pisikal na pang-aabuso mula sa kamay mismo ni Kibuloy. Kung hindi man, ay verbal na pang-aabuso. Full-time workers sa North America at bogus charity work. May mga pinakamalaking nalilikom na pera ay ipinadadala ng mga administrator sa North America upang doon manulisit at mag-fundraising. Gagawa nila ang mga ito ng peking visa na di umano ay magta-travel para sa mga gawaing may kinalaman sa simbahan. Okay. Ito yung pinaka malaking source niya. Ito yung tinatawag na milk and butter, ang Amerika, ang western part of the world na merong KOGC chapter. Kasi dolyaris ang nire-remit. Ayon sa mga nag-research nito, ang Rappler, ayon sa Rappler ay merong 2 billion a year na nai-remit ang mga miracle workers. Yan ang tawag sa mga nagtrabaho doon. Miracle workers sa US. Sa US lamang yan hindi pa kasama yung Canada, hindi pa kasama yung Hawaii. Kaya all in all ay merong mai-remit siguro yan kasama ang Pilipinas na 5 billion a year. Okay, pero hindi naman yan lahat napunta sa bulsa ni Kibuloy. Ang iba niyan ay sa maintenance. Ang iba ay pangpadulas, di ba? Merong mga pampadulas yan eh. Kasi paano nakapunta doon yung kanyang mga miracle workers kung walang pampadulas sa immigration? At hindi lang yan, marami siyang binabayaran ng mga kaso. Okay, so patuloy pa tayo sa video. Pagdating sa US ay kukumpiskahin ng mga administrator ang kanilang pasaporte at pipilitin silang manulisit para sa fundraising. Ika-29 ng Enero 2020. Ni-raid ng FBI ang mga opisinang ng KOJC sa California, Texas at Hawaii. Matapos makatanggap ng reklamo mula sa dating mga miyembro ng grupo na nagsasagawa ng immigration fraud ang samahan. Mula sa mga testimonya ng mga nahuli, 82 na siya marriage o pakunwaring kasal ang isinagawa ng grupo sa nakaraang 20 years upang mapanatili ng iligal ang mga biktima sa US. Inimbitahan lamang umano ang mga ito bilang guest sa fundraiser concert para sa charity arm ng simbahan na Children's Joy Foundation. Itong Children's Joy, ito yung mga bata doon sa basement ng KOJC Kingdom, yung natagpuan ni General Ture, 6 to 12 years old. Yan ang mga bata na nariyan sa Joy of Children Joy na foundation daw pero walang papel. Ay ang magtaka ka dyan, bakit puro mga bata na magaganda? Diba? Kaya sabi ni General Torre ay mga alay daw yung ng mga bata. Pagdating ng eksaktong edad, ialay na kay Kibuloy. At hindi lang, ginagamit pala yung foundation na yun para mag-solicit din sa Amerika, sa Canada at sa Hawaii. Kaya dolyar ang pumasok sa kaban ni Kibuloy. Kaya ito ang pinakamalaking source, ang Amerika. Kaya pinapakasal yung unang grupo kinasal, and then mag-divorce, and then kukuha naman ng bago sa Pilipinas, darating, and then ikasal, and then mag-divorce. Ayan, kaya dumadami sila doon sa Amerika. Ngayon dahil sa nalaman ng FBI yan, nalaman ng Amerika, ay hinuhuli sila at napakaraming kaso nila doon. Kaya nga, yung isang babae doon, yung si Duanyes, Marisa Duanyes, ay bumaliktad na at sinabi na totoo ang mga paratang. Okay, patuloy tayo.
Karating ng mga ito ay sapilitan silang ipasosolicit sa mga donasyon sa kalsada at pagtitinda ng mga pastry gaya ng Krispy Kreme donuts. Ayon sa isang biktima, pinaparusahan daw sila ng pisikal at psychological kapag hindi maayos ang kanilang trabaho at na napakahaba ng oras. Kasama daw dito ang pamamalo ng paddle o kaya naman ikinukulong sila sa isang kwarto at hindi bibigyan ng anumang inumin o pagkain at papatugtugan ng mga record ng sermon ng simbahan. Ang isang babae pa nga daw ay sapilitang pinag-ahit ng kanyang buhok at pinagsuot ng orange t-shirt na may nakasulat na SOS sa harapan at Son of Satan sa likuran. Ang mga opisyal na sinagwaya Yung son of Satan, hindi son of God, no? Si Kibuloy dapat yung son of Satan. Yung worker ang son of Satan eh. Baliktad. Kaya kawawang mga worker ito. Bakit kaya hindi ito nakikita ng mga membro dito sa Pilipinas? Bulag yata eh, mga bulag ang mata. Inaano na oh. Kinakalbo na nga eh. Nanglilimos sa Amerika tapos gaganyanin pa. Pasuotin pa ng t-shirt tapos sabihan na may sumapi daw na diablo sa katawan kaya hindi nakapagkuha ng kuta na amount ng pera. Ayan, kapag wala silang may remit doon sa kanilang opisyalis na in charge dyan ay ayan mayroong physical na punishment eh. Kinakalbo pa, pinagpasuot pa ng kulay orange na parang preso. Son of Satan. Yung lumalatigo dyan, yung kumakastigo dyan, yung nagpisikal dyan, yun ang son of Satan. Kasi pera ang kinakailangan eh. Okay, kawawang mga trabahante talaga. harapan at Son of Satan sa likuran. Ang mga opisyal na sinagwaya Kabaktulan at Marisa Dueñas ay nahuli sa Van Nuys, California at si Amanda Estopare naman ay nahuli sa Norfolk, Virginia. Noong 2021 naman ay kinasuhan ng child trafficking na pag-alaman ng mga prosecutor na si Kibuloy kasama ang iba pang miyembro ng kanilang samahan ay inaabuso ang mga nasa 2 taon hanggang 25 taong gulang sa pamamagitan ng pisikal at na pamamaraan. Ang mga kababaihang ito ay tinatawag na pastorals o spiritual wives. Kasama sa trabaho nila ang pagsilbihan ng pastor, ihanda ang kanyang mga pagkain, linisin ang kanyang buong bahay, kasama din ang night duty, kung saan kinakailangan nilang makipagtsurbahan kay pastor. Ito di umano ay kagustuhan ng Diyos at kapag hindi sila sumunod ay tatakutin sila ng pananakit na pisikal, verbal o di kaya naman ay mapupunta sila sa impyerno. Ayon sa dating pastoral ni Kibuloy, ang ginagamit na katwiran na iginigiit umano ng pastor ay ang tinatawag niyang Solomonic Ministry, isang reference kay King Solomon na mayroong 700 na asawa at 300 na mistress. Aniya, mayroong pastoral pa na sisiguraduhin nasa tamang temperature ang kanyang panligo at pagtapos naman ay mayroon pang magpupuna sa kanya. Ganoon daw ka-pampered ang pastor. Ang mga full-time workers daw, bagamat mayroong sariling paaralan, ay pinatitigil daw sa kanilang pag-aaral upang matutukan ang serbisyo ng mga ito sa simbahan. Taliwas sa sinasabi ng kanyang tagasunod na nagbibigay ito ng libreng edukasyon. Ang mga pinagtatrabaho daw ng samahan ay wala daw sweldo o di kaya ay binibigyan ng halagang 200 hanggang 300 pesos depende sa mood ng pastor. Grabe no, 300 pa tapos libre pa yung tsurbahan. Diba? Ang tsurbahan ngayon ay 1.5 na eh. 1.5k to 2,000. Diyan, katulong pa, masahista pa, janitor pa, di ba? Janitress. At 200 to 300 lang ang binibigay, minsan wala. Kaya kawawa talaga. Sobrang exploitation ang ginawa sa pangalan ni King Solomon eh. Ginaya niya si King Solomon. Ay nako, pero grabe. Maging sa Singapore ay mayroon ding taga-solicit ang KOJC. Ayon sa isang dating miyembro nito, ay kinakailangan nilang makapuno ng 3 lata na umaabot ng halagang 300 hanggang 400 Singaporean dollars. Ang pinakamalaking nairimit daw ay 5,000 Singaporean dollars para sa isang linggong koleksyon. Minsan daw ay nagpapanggap silang mga ulila o di kaya naman ay mayroong mga problema sa pandinig o mata at nais pumasok sa eskwelahan. Ang sabi diyan ni Arlen Stone ay yung iba ay dahil para lamang makapag-remit sila ng $5,000 a month. Grabe no, may quota $5,000 a month. So sa peso yan ay
30,000 pesos. Bawat buwan nire-remit ng mga nandoon sa Singapore ito. Sabi ni Arlene Stone, yung iba ay napilitang magbenta ng panggabing kalakal. Alam nyo ba yun? Panggabi, di ba? Yung mga babae. Yung mga lalaki, iwan ko lang. Wala yatang lalaki kasi ang ginagawa ni pastoral na mga worker ay talagang mga babae. Yung mga lalaki ay nandun lang sa garden. Yung inuumpog niya yung mga ulo. Yung nag-landscape, nagtatanim. Pero yung mga may itsura, magaganda, itong mga pastoral niya, ay pinapalimos doon sa sa Singapore, Amerika, Canada, at ilang pang bahagi ng mundo na hindi natin alam. O di kaya naman ay mayroong mga problema sa pandinig o mata at nais pumasok sa eskwelahan. Brainwashing. Karamihan ng sinasamantala umuno ni Kibuloy ay mga kabataan at kababaihan sa pamamagitan ng pagmamanipula sa mga ito. Pinaniniwalaang ang kaligtasan ay mapapasakin nila kapag ibinigay nila ang kanilang buong buhay sa pagsisilbi sa kanya. Mga mabulaklak na pangako ng kaginhawaan at kaligtasan at sa kabila ng kumakalat na isang kulto daw ang KOJC Talaga? ay ipinagtatanggol ito ng mga tapat niyang deboto. Grabe. Noong 2005, inimbestigahan si Kibuloy matapos hilingin ito ng isang ginang upang makuha ang kustodiya ng kanyang anak na babaeng si Arlene Rillion. Ayon sa kwento ng ginang na si Erlinda Rillion, nang hihikayat ng mga teenager at mga young adults gaya ng kanyang anak na sumapi sa kanyang simbahan si Pastor Kibuloy. Sinampahan ng kasong abduction at illegal detention ng pamilya Rillion ang KOJC. Ito, dinig ko, binayaran lang ito eh. Binayaran yung pamilya and then quits na ang kaso. Kaya panahon pa ito ng kanyang padrino. Presidente pa ang padrino niya noon, kaya yung kaso ay matatapon lang. Hindi maririnig. Kaya ayun, protected si Kibuloy for about 6 years dahil sa kanyang amigong padrino. Okay, so yan ang niyan. Kaya namayagpag yung kanyang grupo. Lalong yumayaman siya. 6 years ay walang kumakalaban kasi kakampi niya ang pinakamakapangyarihang posisyon na tao sa mundo, umiglat sa Pilipinas. Ngunit dinismiss ito ng mag-edad 19 ang kanilang anak. Mayo 2005, sinampahan ng kaso ng KOJC ang pamilya Rillion at inaresto ang 3 sa kanila. Ngunit napakawalan din sa bisa ng piyansa. Matating miyembro ng samahan na tumiwalag ay pinagbabawalan silang magkaroon ng anumang kontak sa mga kaanak o kaibigan na hindi miyembro ng samahan. Ang paglabag dito ay may kalakip na mabigat na parusa. Gaya na lang ng isang saksi na si Jerome. Nang makipag-date daw siya sa sinehan kasama ang kanyang nobya na hindi miyembro ng KOJC. Kasama doon ang iba pang mayroong nagawang paglabag ay pinapila sila sa isang kwarto. Doon ay nagsalita si Pastor Kibuloy sa isang speaker system. Dahil noong panahong iyon ay nasa US ito. Matapos silang tawagin ng iba't ibang pangalan gaya ng demonyo at iba pa ay ipinag-utos nitong sila ay parusahan na. Ipinauntog daw ang kanilang mga ulo sa pader at pinasuntok ang kanilang sarili hanggang sa magdugo habang pinapahiran ang kanilang mga mata, bibig at ibaba ng sili. Napasapi pa daw ang isa sa mga kasamahan niya na pinaparusahan na akala ko langit ito. Yun pala, impyerno. Pagkatapos ng parusa ay dinala sila sa isang isolation room na walang maayos na ventilation at iniwan sila doon ng 2 araw. Nang bumalik ang mga opisyal ng KOJC ay may kasama na silang armadong grupo. Sa pilitan silang pinapirma ng waiver bago pinagpahinga ng 1 linggo sa utos na din ni Kibuloy. Matapos ito ay dinala sila sa Makati kung saan magiging parte sila ng isang demolition project. Kasama ang isa pa ay sinunggaban niya ang pagkakataong tumakas habang tulog ang isang armadong gwardya. Minsan ay natunok ang isang tagasunod ni Pastor Kibuloy. Itong gwardyang may armas, yan yung angel of death, di ba? Inimbestigahan na yan. Ang iba dyan ay mga reservist. Ang iba ay mga iskalawags. At yan ang parang kanilang gwardya. At ang sabi ni Arlene, isa sa 4 na ito na mga binata ay nahulog sa nahulog sa water tank, sa gravity water tank yung nasa itaas. Yung parang may tower na water tank. Pinapalinis daw yun. Itong 4 na binatilyo. At isa ang nahulog, namatay. Pero walang kaso. Kasi tinatakot ang mga magulang na
ng ganyang mga angel of death na yan. Ng demolition project. Kasama ang isa pa ay sinunggaban niya ang pagkakataong tumakas habang tulog ang isang armadong gwardya. Minsan ay natanong ang isang tagasunod ni Pastor Kibuloy kung sadyang mga magagandang kababaihan nga lang ba ang choir na kanilang pinipili upang lumabas sa telebisyon. Pinabulaanan niya ito at sinabing una ang talento. Dagdag pa niya, ang paniniwalang anti-LGBTQ ang kanilang simbahan. Dinagdag niya rin na pinaniniwala ang anti-LGBTQ ang kanilang simbahan. Hindi, ang antay nila diyan ay antay-pangit. Kasi ang kinukuha niya sa pastoral ay magaganda eh. At saka walang lalaki kung nakita nyo. Walang lalaki diyan. Kaya hindi LGBTQ. Antay-lalaki, antay-pangit. Kasi gusto niya babae lahat eh. Gusto niya amoy babae. Yung CR lahat. Pag amoy niya babae. Mababango. Ayan, kaya hindi tumatanda medyo ano eh. Tumatanda ng pabaliktad si Kibuloy. Habang tumatanda, gumagwapo, pumuputi. Dahil sa collagen yan eh. Yung mga bata na 6 to 12 years old, merong collagen yan. Ang collagen, yun yung nagpapabata sa tao. Yung fluid ng collagen, yun yung magpapaganda sa balat. Mawawala yung kulubot at matagal kang tatanda. Kaya nga ang mga aswang at balbal, yung mga bagong libing na mga bata, yun ang kinakain ng mga aswang at balbal para hindi sila tumatanda. Yan ang kwento ng mga matatanda noon. Okay, patuloy tayo sa video. Sinabi niyang mayroon silang komunidad ng mga reformed LGBTQ members na ginagamit nila ang talent sa interior design, furniture design, at hair and makeup. Ito daw ang nag-aalaga sa mga choir members. Napaglabas ng mga testimonya laban sa samahan at kay Pastor Kibuloy. Ilang ulit nang nagkaroon ng hearing ang Senado sa Pilipinas laban kay Kibuloy. Ngunit kahit kailan ay hindi sumipot ang pastor sa mga hearing sa kabila ng mga sabpina at order ng pagpapatawag sa kanya. Pebrero 2022, inilagay si Pastor Kibuloy ng Federal Bureau of Investigation sa kanilang top most wanted persons list. Kasama din dito sina Teresita Dandan at Helen Panilag para sa kanilang partisipasyon sa scheme ni Kibuloy. Sa ngayon ay nagtatago ang pastor at hindi pa natutunton ang kinaroroonan niya. Pag-aaring ginto, isa sa kanyang pangangaral sa Ito na yung sinabi natin kanina sa intro natin na yung ginto daw sa Fort Knox sa Amerika, ang gold reserve ng Amerika ay sa kanya daw. Hiniram lang daw ng Amerika sa kanya. At yung sa Germany naman, 5,000 metric tons ay sa kanya din yun. Hiniram lang. So 8 plus 5 metric tons, total of 13,000 metric tons ang kanyang mga ginto sa Germany at Amerika. Totoo kaya ito? Well, atin pakinggan ang ulat dito. TV program niyang Sounds of Worship ay sinabi niyang bawat bansa ay mayroong gold reserves na pang-backup sa kanilang ekonomiya. Ang pinakamarami daw ay ang United States na mayroong 8,000 metric tons of gold. Pangalawa daw ang Germany na mayroong mahigit 5,000 metric tons of gold. At sinabi niyang pag-aari niya ang lahat ng ito. Kasabay ng palakpakan at hiyawan ng kanyang mga followers na nakikinig. Dito lamang Agosto 2024, nakiusap ang KOJC sa Davao City Engineering Office na itigil nila ang paggamit umano ng drill ng PNP. Ito ay matapos ang paggamit nila ng iba't ibang kagamitan sa paghahanap kay Kibuloy sa isang di umano'y underground facility. Sinabi ng KOJC sa kanilang media arm na SMNI, ang PNP umano ay naghahanap ng mga gold bars dahil sa paggamit nito ng Proton Elic LB-8, isang high sensitivity metal detector. Bukod sa gamit nito sa security screening at geological survey. Ito kasi, merong merong chismis na si Kibuloy ay meron talagang koleksyon ng mga ginto. Bumibili ito ng mga ginto at ginagawang gold bars na customized na may pangalan niya, Kibuloy Gold Bars. At ang sabi ay ibinaon daw dyan mismo sa underground ng KOJC. Kaya siguro yun din ang tinatarget ng mga PNP kasi defensive sila eh. Defensive ang attorney ng KOJC na huwag gamitan ng metal detector. Bakit matatakot sila kung gagamitan niya ng gold detector? Wala namang gold, di ba?
Pero kung meron man talagang gold, ay talagang matatakot sila na matagpuan ito ng kapulisan. Kaya mabuti na lamang at hindi na sintro. Kung ma-sequester na yung compound na yan, ay pwede nang i-treasure hunt yan. At maghanap ng magandang gamit na mga ground penetrating radar. Meron yan. Meron akong narinig na merong safe vault. Naroon yung mga gold. Diyan lang yan, mismo sa compound. At ang pinakamaganda diyan na lugar na i-detect ay mismo yung kanilang simbahan. Nandun yan sa altar. Kasi alay yan kinopya niya ang paraan ni King Solomon Si King Solomon nag-alay ng ginto sa Panginoon. Kung gagayahin niya si King Solomon, mag-ipon din siya ng maraming ginto. Kaya nga yung Ophir yun ang mina ni King Solomon. Doon siya kumukuha ng ginto. Si Kibuloy naman ay bumibili ng ginto. At rinig ko ay nag-treasure hunt din yan sa bundok na yan Yung bundok na kinuha niya sa mga nitibo dyan. Meron na treasure dyan. Kaya pwedeng merong ginto talaga yan na tinatago. Marami, kaya nga siya lumabas Kasi kung hindi siya lalabas, hukay ng hukay ang mga PNP, ay baka matamaan yung treasure vault niya. Kaya lumabas na lang siya, kaysa makuha yung pundo niya na napakarami. Ginto, saka pera sa safe vault. Hindi kasi pwedeng ilagay sa bangko ma-amlock siya, ma-question siya kung saan galing yung pera. Kaya binabaon na lang. Okay, so hanggang dito na lamang tayo. Comment nyo na lang inyong mga saloobin sa ating comment section down below. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all. God bless the Philippines at ingat kayong lahat.